Nirelease na ang official schedule ng mga teams para sa 2025 season. Yung Clippers na bawasan ang kanilang back-to-back games. Nasa 10 or 11 na lang ngayon. Kumpara last year na umabot yun ng 15 or 16. Hindi ganong kahektik ang schedule nila kahit pagpatak ng second part ng season. Mula yun February until April. Dahil nga meron na silang bagong arena at wala ng conflict sa schedule sa Lakers. Ang Dallas Mavericks naman unang kalaban nila sa season San Antonio. Meron silang 12 back-to-back games sa buong season. Hindi rin ganong kahektik. Pero kung pagbabasihan yung start ng January, doon sila magkakaroon ng tinatawag na road, home, and road games. Ito yung merong isang sisingit na road or home game sa kanilang stretch sa isang weekend na posible magpabago sa rotation ng isang team, lalo na kung sila ay nagme-maintain or naghahabol ng record. Dahil last season, yun na naging problema ng ibang mga teams. Natatalo sila kapag merong road, home, and road games na schedule. Si Klay Thompson unang bibisita sa Golden State sa November 13, PH time. 3 beses lang maghaharap ang Dallas at Golden State sa isang season. So, chinek ko lang din, mukhang hindi pa kasama dito yung schedule ng NBA Cup. Based din sa breakdown ng mga website sa schedule, ang Dallas ang merong pinakamahirap na stretch mula January hanggang March. Based yun nga sa sinabi ko kaninang scheduling. Makakaharap naman nila sa unang pagkakataon yung Boston pagdating ng January hanggang February. Sa opening weekend din magkikita yung magtatay at magtiyo, si Luka, Anthony Edwards at si Rudy Gobert. Base din sa mga review ng schedule, ang Lakers ang merong favorable or mas pabor sa kanila yung schedule next season. Mula kasi 15, naging 13 na lang yung back-to-back games. 5 sa mga games na yon mangyayari pa sa kanilang home court. Kung titingnan pa yung schedule ng Lakers, hindi sila pinaboran doon dahil first 4 games nila Minnesota, 2 beses sa Suns at Sacramento. Susundan agad yon ng 5 road games sa opening weekend agad. Katulad din sila ng ibang teams na nabawasan yung back-to-back games. Ang sinabi kasing dahilan doon kung bakit favorable yung status ng schedule ng Lakers dahil kay LeBron, yung edad niya at mileage. Automatic kasi sina LeBron, CP3, KD, Steph at yung iba pang mga naging all-star na nasa mahigit 10 taon, pwede silang mag-load management. Yung last 15 games pa ng Lakers, 8 doon manggagaling sa road. Sa 15 games na yon, possible 9 games yung break or even. Ito yung kapag natalo, walang epekto sa standing or kapag natalo, pwedeng malaglag ang Lakers. Dahil sa 9 games na yon, ito yung mga teams na possible nasa top 6 ng standing next season or pwedeng humabol at least top 10. Ang Lakers pa rin ang may pinakamaraming national TV coverage. 39 games, susunod ang Golden State, Celtics, Knicks, Mavericks at Suns. Ito naman kung ano kaya mangyayari sa Golden State dahil noong 2023 nagka-problema sa road games ang Warriors. Ito yung hindi mapaliwanag sa stats at kahit yung Golden State hirap din paliwanag kung bakit nahihirapan silang manalo kapag road games. 11-30 record nila nun. Ng 2024, hirap naman silang manalo sa mga important games sa home court nila. Hindi naman nagkakalayo yung record versus road games. Meron sila nung 21-20 sa home court, 25-16 sa road games. Ito yung nag-i-struggle si Klay Thompson at si Andrew Wiggins. Si Klay inamin pa noon na hindi niya alam kung bakit hirap siyang manalo or struggling siya kapag home court ng Warriors. Base pa doon, hindi nagpapanik ang Golden State na wala silang nakuhang second star after nilang mag-failed sa trade kay Markkanen. May kasama naman 2 former All-Star si Steph, si Wiggins at si Draymond.